Dillon Brooks may warning sa Olympics. Boban Marjanovic balik NBA. Magsisisi dahil mas pinili ang Kings. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, mabibili lamang sa halagang $1,099. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high-quality shoes. Kung meron mang isang taong nararapat ng papuri during sa FIBA Basketball World Cup, ito ay si Dillon Brooks. Matapos nga itong nabud nitong kasalukuyang linggo, si Brooks ay naging bayani para sa Team Canada sa panahong nakapag-put up nga ito ng 39 points at ang nanguna para i-eliminate ang Team USA sa proseso. Si Brooks ay nagbigay ng malaking credit patungo sa isang grupo, at ito nga ay ang kanyang mga haters. Na-appreciate niya ang lahat sa simula pa lang. Sinabi ito ni Brooks patungkol sa mga iilang critics matapos ang laban. Alam nyo, ang lahat ng binabato sa akin sa Twitter at Instagram. Alam ko na pinapanood nila akong naglaro, pero, alam ko sa sarili na ang mga bagay na ito ay ang nakatulong sa akin para mas lalong maging mahusay at gumaling sa bawat araw. Ito ay isang motivation para sa akin sa loob ng court para makatulong sa aking mga teammates. Para sa kahit anumang team ako naglalaro, ito ay nagkapagbigay motivation sa akin para magpatuloy. Ayon kay Brooks, matapos nilang ma-eliminate ang Team USA sa FIBA Basketball World Cup, itong si Brooks ay tanaw ngayon ang malaking imahe at ito ay ang Olympics. Naayon pa nga kay Dillon Brooks, ito ay isang momentum para sa kanila. Ito ay dadalhin nila patungo sa pagbubukas ng NBA season. Nakikita na raw nito ang kanyang mga Canadian teammates during sa paparating na season at ang iba na hindi nila nakasama ngayon. Ang kanilang karanasan ay nagpapalakas sa kanila na sumali at ma-re-up. Nang sa gayon, makagawa ng run sa paparating na Olympics. Just gotta ask, have you got anything you want to say to the haters? I just appreciate you from the beginning. Everybody that was throwing shots at in Twitter and Instagram, watching me play. But it just helps me get better and better each and every day. Motivates me to, be better on the court for my teammates, for whatever team I'm playing for, and just motivates me to keep going. With the combination of Shai Gilgeous-Alexander and Dillon Brooks, ang Team Canada ay isang tunay na banta. Wala man silang star power gaya na lamang sa Team USA. Ngunit dito'y naging malinaw na pag-aari nila ang mental power para harapin ang kahit sino mang koponan sa buong mundo sa loob ng court. Sa kabilang banda naman mga kaibigan, si Boban Marjanovic ay nagmula pa sa isang taon na kung saan siya ay nakapaglaro sa loob ng 31 regular season game para sa Houston Rockets. Ang 8-year NBA veteran ay nakakapag-average ng 3.3 points at 1.9 rebounds per contest habang mayroong shooting na 68.3% mula sa field. Sa summer na ito, si Boban Marjanovic ay naging free agent. Sa araw na ito ina-report ng ESPN na si Adrian Wojnarowski na ang center ay magbabalik muli sa Houston Rockets para sa 1-year deal. Siya ay nakaset ngayon na papasok na sa kanyang ika-9th NBA season, kasama na ang Spurs, Pistons, Clippers, Sixers, Mavericks. Si Marjanovic ay isang malaking bagay pa rin sa isang NBA team dahil sa kanyang sukat. Ngunit dahil lamang sa limitadong minutong paglalaro, siya ay nakakapag-average lamang ng 5.6 points at 3.6 rebounds per contest. Habang ang kanyang shooting ay nasa 57.9% mula sa field sa loob ng 317 sa regular season games. Siya rin ay naglaro sa loob ng 31 games sa playoff. At para sa Rockets, sila ay nagmula pa sa taon na kung saan sila ay nakapagtapos sa ika-14th seed sa Western Conference na hawak ang 22-60 win-loss record. Sila ay na-miss ang NBA playoff para sa third straight season, na kung saan ang franchise nasa rebuild mode mula nang matrade nila itong si James Harden noong 2020-21 season. Sa kabila sa kanilang kakulangan sa success nitong kasalukuyang taon, ang Rockets ay naging isa sa most intriguing teams na papanoorin during sa 2023-24 season. Over sa off-season, sila ay nagawa ang addition sa roster, at naidagdag sina Fred VanVleet, Dillon Brooks and Amen Thompson, ang 4th pick nitong 2023 NBA Draft. Sa sumunod, ang Golden State ay na-missed out ang mga iilang potential free agent center nitong mga nakaraang linggo.
Kabilang na rin dito ang big man at 3-time champion na si JaVale McGee. Ngayon ina-report na ang Warriors ay inetersado sa reunion kasama ang 35 years old. Bago pa man nagdesisyon itong si JaVale McGee na piliin at mag-sign sa Sacramento Kings kasunod sa kanyang departure sa Dallas Mavericks. Kung pag-uusapan lamang ang nature sa parehong center rotations, si JaVale McGee ay marahil magsisisi sa pagpili sa Sacramento Kings over sa Golden State Warriors. Dahil ayon kay Sam Amick ng The Athletic, si McGee ay nakikitang ang Kings ay ang naging mas attractive destination para sa ideyang magkakaroon ito ng meaningful playing time sa ilalim sa long-time Warrior assistant coach na si Mike Brown. Naayon pa sa detalye, dito'y napag-alaman na si McGee ay isang nice late addition para sa Kings. Lalong-lalo na ngayon na ma-consider na naipanalo ng Kings ang serbisyo nito kumpara sa magpatuloy sa former team Warriors. Patuloy pa ni Sam Amick, isa sa kadahilan ng mas pinili ni McGee ang Kings ay dahilan sa bibigyan nga raw ito ng significant role sa team. Ang marinig ang pangakong bibigyan siya ng significant role ay isang interesadong bagay. Isang pagpipili ang inalok ni Brown na hindi matatanggihan ni JaVale McGee. Ang all-star na si Domantas Sabonis ay inaasahang makakapaglaro sa malapit sa 35 minutes per game muli. At gaya sa nakita sa kanyang jump shooting struggles laban sa Golden State sa first round sa playoff. Dito'y makikitang itong si McGee ay makakasama itong si Domantas Sabonis sa loob ng court bilang twin tower setup. Ito ay tiyak na mag-iiwan dito kay McGee ng 13 to 15 minutes per game. Ang another off-season acquisition ay itong si Nerlens Noel, at ang matunog rin na backup center na si Alex Len. Bagaman ang lahat ay nakadepende na kay Brown kung papano nga ba nito gagamitin ang mga centers na ito, ngunit isa lang ang masisiguro na si McGee ay magkakaroon ng malaking role sa koponan. Mula sa kabilang banda, kung sakaling mas pinili ni McGee ang Warriors, siya ay mapupunan ang butas ng team bilang tanging solid 7-footer sa Warriors roster. Si Kevon Looney, Dario Saric at Draymond Green ay ang inaasahang magiging kaagaw nito sa minuto sa Golden State sa paparating na season. Ito ay malaking season para kay McGee na siyang naghahanap ng another deal next off-season sa gitna sa palubog nitong career. Maraming nagsasabi na mas mabuting siya ay magkakaroon ng mas malaking oportunidad kasama ang Warriors. At hindi na kailangang i-mention pa na ito ang mas maayos na lugar, kumpara sa Sacramento Kings kung sakaling pag-uusapan lamang ang makadagdag muli ng another championship nitong 2024. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa desisyong ginawa nitong ni JaVale McGee? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.